Hello again, ganda ka Chika Life! Kumusta po kayo mga kachika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. So eto na naman po tayo, may panibago na naman po tayong update at syempre, hindi po tayo mawawala ng update about nga po dito kay Miss Catherine Bernardo. Pero bago po yan, gusto ko lamang pong kunin ang pagkakataong ito upang pasalamatan po kayo sa patuloy niyo pong pagsuporta at pagtiwala dito sa channel na to. Maraming salamat po. Punang topic po natin ngayon is dito nga po kay Mr. Arjo Atayde. Naging emosyonal nga po si Quezon City 1st District Representative Mr. Arjo Atayde nang tanungin ito tungkol sa pagsasangkot sa kanya at sa ama niya si Mr. Art Atayde sa maanumalyang flood control project ng pamahalaan. Nakausap nga po ng mga miyembro ng media ang actor-politician nang dumating siya sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure sa Taguig City ngayong Martes nga po ng umaga, November 25, 2025. Inimbitahan nga po ng ICI si Mr. Arjo para mailahad niya ang panig laban nga po sa paratang na mag-asamang contractor na si Mr. Curly Sara Diskaya na kabilang nga po siya sa mga kongresista na tumanggap na po ng komisyon mula nga po sa maanumalyang flood control projects. Pahayag nga po ni Mr. Arjos tungkol nga po sa kasusyon sa kanilang mag-ama is all hearsay po. Kasi until now, I said baka mas mabuti po bago pang magturo, ibigay po muna sa akin ang ebidensya laban po sa akin. Because up to this point, since September 8, they haven't given out anything against me or my father. And my father is also willing to go through the investigation. Wala po kaming tinatago. Hindi ako magtatago, hindi ako iiwas, hindi ako lilipat na ibang bansa. I'm here truly go to the investigation to fight for my innocence and to. Dahil nga pumuntik na umiyak si Mr. Arjo ay inihinto ng mama mahayag ang pagtatanong nga po sa kanya. Bago naging madamdamin ang pahayag ni Mr. Arjo, ikwinento nito ang pangyayari na matanggap niya mo ang investigasyon ng ICI. Lahat nga po niya, I think a week or 2 weeks ago, I wrote a letter para po ma-fast track din po ang proseso. I'm sure everyone wants answer as well. I told to the people I answered the proper forum and the proper time. This is it po. I also have my affidavit and I'm ready to answer po. I will lay the cards in the table. Fast lang po. I don't want to invalidate the feelings of people towards the gravity of the situation. If I deny, so I had a gather all of the evidence backing the allegation against me to prove my innocence. Nilinaw nga po ni Mr. Arjo na ang ICI ang nagtanong sa kanya kung nais niya isang executive session ang mangyari. Saad nga po niya, they asked me before the guidelines of living streaming come out. They asked me because I said, I volunteered about 2 weeks ago when I wrote a letter, and they asked either live stream or not. With all disrespect of the commission, they asked naman po. Samantala, dumako naman po tayo sa Banati Showbiz Update. Kabilang na nga po sa blended family ng showbiz ang sitwasyon nga po ni Miss Kyla Padilla at Miss AJ Rabal. Si Miss Kyla nga po ang estranged wife ni Mr. Aljo Abenica na kasalukuyan nga pong partner ng aktor. May dalawang anak nga po si Miss Kyla at Mr. Aljo, Alice at Axel nga po ang pangalan. Tatlo naman po ang anak ni Miss AJ at Mr. Aljor, si Ana Aquina, Aljor Jr. at Abraham. May dalawa pong naunang anak nga po itong si Miss AJ sa hindi pinangalan ng dating karelasyon. Ariana, 7 years old at Aaron nga po na pumanaw nga po noong 1 taon gulang pa lamang ito. Sa Instagram nga po na isang araw, November 23, 2025, nag-upload nga po si Miss AJ ng reel kung saan makikita nagbabasaan nga po sina Alas, Axel at Alkina. Halatang enjoy nga po ang mga bata sa kanilang ginagawa. Sabi pa nga po ni Miss AJ Rabal sa kanyang caption, she's growing up with kuyas who adore her, and that's a blessing I'll forever be grateful for. Nakatag nga po dito sina Mr. Aljor Abrenica at Miss Kylie Padilla. Komento na nga naman po ni Miss Kylie, sarap panoorin, may heart emoji pa nga po itong kasama. Aprobado naman po sa mga netizens ang banday na magkakapatid. Karamihan sa kanila ay pinusuan ang post nga po ni Miss AJ Rabal. Pinuri naman po ng ina si Miss Kylie Padilla sa pagpapalaki raw nito ng tama sa mga anak nito. Masaya naman ang ibang mga nakikita ang sese ng magkakapatid. May nagsabi bang nga pong komento na ating nga pong nabasa na mag-move on na dahil tanggap na magkabilang kampo ang sitwasyon nila. Noong November 12 nga po 2025 sa live interview nga po sa kanya ni Mr. Boy Abunda sa Fast Talk with Boy Abunda, hindi nga po nagpatumpik-tumpik pa ito si Miss AJ Rabal at inamin may 5 nga po siyang anak. Ang unang 2 anak nga po ni Miss AJ ay mula nga po sa dating karelasyon na walang kinalaman sa showbiz.
Ang tatlo nga po ay kay Mr. Aljur Abrenica. Sabi po nga niya, aaminin ko na para matapos na. Samantala, dumako naman po tayo kay Miss Catherine Bernardo. Binati nga po ni Mami Min Bernardo ang pangalan niya anak na si Miss Tin Bernardo sa kaarawan nito sa pamamagitan nga po ng isang heartfelt message. Nag-post pa nga po ang ina ni Miss Catherine Bernardo sa social media noong isang araw. Si Miss Tin nga po ang panganay na anak ni na Miss Mami Min at Daddy Ted Bernardo. Pinost nga po ni Mami Min ang iba't ibang larawan nga po ni Miss Tin sa social media at sa caption ay nilarawan ng ina ni Catherine ang kanyang ate. Ayon nga po kay Mami Min, ang ate ni Miss Catherine Bernardo ang pinakamalaking biyayang natanggap nga po niya. Panimula nga po niya sa kanyang caption, "Happy birthday to my first daughter, pero forever baby of the family. Ikaw ang una na nagbigay sa akin ng saya, ang unang dahilan kung bakit ako at ang papa mo ay nagsumikap sa hirap at ng buhay. Mula pa nga po noon hanggang ngayon, ikaw ang sa pinakamalaking biyayang natanggap ko." Saad nga po ito ni Miss Mami Min sa kanyang IG post. Eto naman po ang banat ng mga basher. So, hindi pala ang ex-real partner ni Mr. Daniel Padilla ang biggest blessing kay Mami Min. Sa kabila na napakalaking perang kinita ni Ms. Catherine Bernardo mula nga po sa pagiging child star hanggang maging box office queen at top endorser sa bansa. Yan na naman po ang mga nasasabi, inuulit ko po, ayan na naman po ang mga hanas na mga basher. Saad pa nga po ni Mami Min, bata ka pa lang, ramdam na namin ang pagiging ate mo. Hindi ka sumasagot sa magulang, marunong tumanggap ng payo at lagi inuuna ang kapakanan ng mga kapatid. Habang inaayos ko ang mga pictures mo, bumalik lahat ng memories, lalo ng unang napalayo ka sa amin dahil nga po sa trabaho mo bilang stewardess. Dito nagsimula ang pangarap mo at dito ko unang makita tunay na naramdaman kung gaano ka kaate. Tuwing uuwi ka at aalis ulit, sabay-sabay kami nag-excite para bang ang tagal nating hindi nagkikita. Iba yung saya sa puso ng isang ina. Yung sayang makita na unti-unti natutupad ang pangarap ng anak niya. At sigit sa lahat, sobrang priceless para sa akin ang closeness ninyong apat na magkakapatid. Walang material na bagay na pwedeng pumalit sa banding pagmamahalan at respeto niyo yung magkakapatid. Yes, diniin po nga yan ni Miss Mami Min nang sobrang close po nila talaga magkakapatid. Hindi lang po sa pagkakasabi ni Mami Min na alam naman po natin na hindi naman sa lagi silang nagpo-post sa social media. Makikita mo na yung banding, hindi po. Yun minsan pa nga po, nakikita natin sa mga kaibigan nila nakikita natin mga video clip dahil nga po sa mga kaibigan nila, mas lalo na nga po pag may sineselebrate sila na pamilya at may niimbitahan sila mga kaibigan. So doon pa lang po sa mga video clips na ating napapanood o nakikita sa social media ay makikita mo na talaga na wala po silang kaplastik ang magkakapatid. Kung maalala niyo po marami nga pong kaibigan or mga kamag-anak sila Ms. Catherine Bernardo na nagbahagi nga po ng mga clips na sobrang saya nga po ng mga kakapatid doon nga po sa house blessing ni Ms. Catherine Bernardo na nakasama nga din po niya doon si Mr. Alden Richard. Ito pa nga po yung karugtong na sinabi nga po ni Miss Mami Min sa kanya nga pong IG post. "Anak, thank you. You grow up to be a kind daughter, a responsible eldest sister, and now a loving, hands-on mom. I am proud of you, which words can never fully express. Happy birthday, my first joy. Mommy loves you more than you will ever know." Sabi na naman nga po ng mga basher ulit kung ano daw po ang reaksyon ni Miss Catherine Bernardo dito. May isa pa nga po tayong komento na ating nga pong nabasa. Dito nga po sa IG post ni Miss Mami Min. Sabi pa nga po niya, parang may something talaga between Mami Min and Miss Catherine Bernardo. May kinalaman kaya dito ang nababalitang boyfriend politician ni Catherine Bernardo ngayon? Just asking, sabi pa nga po niya. Sa totoo lamang po, hindi na po issue yan. Kay Miss Mami Min is masasabi ko lang is kung saan talaga masaya si Miss Catherine Bernardo, dun po masaya ang isang ina. Kasi hangad laman naman po ng isang ina is ang kaligayahan ng anak, di ba? Yung successful sa kanyang sa kanyang buhay, successful po ano yung nais niya sa buhay, dun lang po nagiging masaya ang isang magulang. Kaya issue na sinasabing baka magtaaway nga raw to si Mami Min at si Miss Catherine Bernardo is hindi po issue yan eh. Sa totoo lang, makikita naman po na as in talagang sobra yung respeto ni Miss Catherine Bernardo sa magulang at ganun din naman po si Mami Min. May respeto po siya sa kanyang anak kung sino yung gugustuhin niya. At ito po idadagdag ko lang po, wala pa pong confirmation na ito nga po si Miss Catherine Bernardo ay inamin niya na boyfriend na nga po niya si Mr. Mark Alcala. Hanggat hindi pa nga po nagsasalita or may nakapagsasabi or
sa pamilya nga po ni Miss Catherine Bernardo na ito is kinukonfirm na mag-boyfriend na nga po sila is hindi po dapat tayo maniwala hanggat hindi pa po nagsasalita ito si Miss Catherine Bernardo or si Mayor Mark Alcala. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.